Naupo lang ako kasi gusto kong kumain ng tanghalian. Pero ewan ko ba nowadays, ang dali-dali kong umiyak. Hindi ko alam kung bakit. Bigla na lang akong iiyak. Halimbawa, madalas may napanood ako sa TV, pinapanood ako sa Facebook. Naiyak na agad ako. Hindi ko alam kung depression ba ang tawag dito or masasik lang ako. Kaya hindi ako pwedeng mag-isa eh. Kasi kung nandito yung kasama ko, hindi ko maisipang umiyak kasi may kausap ako. Tapos, pag malapit na talaga yung magpasko, lagi akong depressed. Lagi akong umiiyak. Pasko at saka ang July birthday ng mga anak ko. Pero pagkaharap ko yung mga anak ko, gusto ko mas malakas ako, masaya ako, maingay ako. Kung depression man itong nararamdaman ko, siguro hindi naman kumakain ako ng masarap naman to pizza. Hindi naman siya nakakaawa. Hindi naman nakakaawa yung kalagayan ko, sa totoo lang. Maayos naman yung trabaho ko, okay naman ang amo ko, may concern sa akin. Hindi ako nagugutuman, kung ano mga kailangan ko sa katawan, binibigay nila. Pero pag may nakita ko sa Facebook na TikTok, halimbawa, salita lang, konti lang, naiiyak na talaga agad ako, para akong tanga. Siguro kasi, napapaisip ako na magmula 7 taong gulang ako. Hindi ako makamove on sa katotohanan na lumaki akong malayo sa pamilya na magmamahal sa akin. Tapos hanggang ngayon na may sarili na akong pamilya, may mga anak na ako, kailangan ko pa rin lumayo para makasurvive sa buhay. Kasi kung hindi, mahirapan na mga anak ko, magugutuman sila. Ngayon ko ba? Minsan kayo inisip ko, hindi kaya senyalis na ito ng pagkabaliw. Pero hindi naman. Masaya akong tao, maingay ako, magulo. Pag may mga kasama o kaibigan, ako'y nag-uumpisa ng ingay, ng trip, ng gulo. Kasi ayoko talaga na malungkot sa totoo lang. Gusto ko nang kaya siguro nung mga unang panahon ko dito sa abroad, napabarkada ako, napakaibigan ako. Kasi naghahanap ako ng saya, ng ingay, ng gulo. Tapos hindi pala tama. Ngayon namang natututo akong mag-isa, lagi naman ako umiiyak. Para lang ako tanga. Pakain na nga lang ako ng masarap na pizza. Tapos merong mainit, may hot chocolate. Tapos pagbukas ko sa Facebook, may nakita akong video, napaiyak ako. Mga heart talk na video, napapaiyak ako. Gusto ko kasing maranasan yung wala akong iisipin sa buhay. Yung hihiga lang ako, may kakainin ng mga anak ko. Or hindi naman ako tamad na tao. Gusto ko lang siguro may trabaho ako. Yan. Pero kasama ko ang mahal ko sa buhay. Yung kasama ko nanay at tatay ko. Pangarap ko nga eh. Na meron kaming malaking bahay, up and down. Sa taas kami ng mga anak ko. Ako sa babae magulang ko at mga kapatid ko. Masikaso kasi akong tao. Kaso hindi ko maibigay yung pagiging masikaso ko sa pamilya ko, sa sarili kong pamilya. Kasi wala, dito ako sa abroad. Na kahit anong pagsisikap ko magtrabaho, kulang at kulang pa rin yung sahod, baon pa rin sa utang. Okay lang yun. Nilalabas ko lang yung salubin ko kasi
Hindi mo naman alam ang buhay ng tao eh. Sabi nila, may lang ang buhay ng tao. Piliin mong maging masaya. Pero yung sa aming mga OFW, walang nyo lang nagdadaanan namin. From the day one, na umalis kami ng Pilipinas. Hanggang sa ngayon, extend ka na lang. Kumakain ka mag-isa. Ganito siguro ako eh. Tuwing kakain ako mag-isa, diyan ko nararamdaman na mag-isa lang pala ako. Wala akong agaw. Wala akong kasalo. Minsan kahit ang sarap ng pagkain mo, nade-depress ka pa rin. Pero okay lang ako guys. Kaya kayong mga tao sa Pilipinas, masaya pa rin ang buhay nyo kasi kahit naghihirap kayo, kasama nyo mga anak nyo, asawa nyo, nanay at tatay nyo, kapatid nyo. Pero kasi ako, may choice naman ako maging ganun. Kaya lang, kailangan ng magkoleyo ng anak ko. So, kailangan ko magtrabaho hanggang kaya. Kung mabibigyan lang ng pagkakataon ng puhunan, sa Pilipinas na lang ako. Kahit mahirap ang buhay. Ay, naku. Basta tuwing kakain ako, ganito ako. Kakain ako solo. Tapos, titingin ako sa mga Facebook. Tapos may makita ako malungkot na video, maiyak na ako. Ay, naku, para lang akong tanga. Pasensya na po kayo. Marami makakarelate sa akin na OFW. Kaya yung mga pamilya natin sa Pinas, lalo na yung mga asawa natin, sana naiisip niyo yung sakripisyo naming mga nanay na malayo. Kasi buti kayo sa Pilipinas, kasama niyo yung pamilya niyo, kamag-anak niyo, tropa niyo. Nakakalimutan niyo yung pananabik niyo sa asawa niyo, kasama niyo anak niyo. Kailangan ko na talaga lumabas. Minsan nga, pinipilit kong maging tahimik pag nasa labas, pero inisip ko, pag naging tahimik pa ako, lalo na akong bibigay. Okay lang eh, hindi si Lord ako. Kaya, pero nga akong hot chocolate eh. Tapos may gatas pa. Diba? Sa Pinas, hindi ka makakapagganto kung wala kang pera.